Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng luntiang kabundukan, ay may isang matandang lalaki na kilala sa pangalang Tatay Ding. Siya ay namumuhay ng payak at simple sa isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at pawid. Walang marangyang kagamitan sa kanyang tahanan, ngunit puno ito ng katahimikan at misteryo na hindi maipaliwanag ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa likod ng kanyang kubo ay may isang maliit na taniman na tanging siya lamang ang nag-aalaga. Doon tumutubo ang isang kakaibang puno ng saging na hindi karaniwan sa paningin ng mga tao. Ang dahon nito ay mas makintab kaysa sa ibang saging at tila may kakaibang liwanag kapag tinatamaan ng araw. Ang bunga nito ay mas malaki at mas dilaw kaysa sa karaniwang saging sa baryo. Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi namamatay ang puno kahit sa panahon ng matinding init at bagyo. May mga pagkakataon na ang ibang tanim sa baryo ay nalalanta, ngunit ang saging ni Tatay Ding ay nananatiling sariwa at matatag. Dahil dito ay nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan na ang punong iyon ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa mga matatanda sa baryo, ang lupang kinatatayuan ng puno ay dating pinamamahayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga kwento tungkol sa mga engkanto na nagbabantay sa kalikasan at nagbibigay ng biyaya sa mga taong marunong rumespeto. Ngunit wala ni isa mang nakatitiyak kung totoo ang mga ito. Si Tatay Ding ay kilala bilang tahimik at bihirang makipag-usap sa iba. Kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang saging, ay ngumingiti lamang siya at hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na lihim na hindi niya nais ibahagi sa sinuman. Isang umaga ay may batang lalaki na nagngangalang Lito na naglakas loob na lapitan ang bakuran ni Tatay Ding. Siya ay likas na mausisa at hindi mapakali sa mga kwentong naririnig niya tungkol sa mahiwagang saging. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno at namangha sa kakaibang anyo nito. Habang pinagmamasdan niya ang mga bunga ay napansin niya na tila may bahagyang paggalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay mas lalo siyang lumapit at hinawakan ang isa sa mga bunga. Sa sandaling iyon ay tila may dumaloy na malamig na pakiramdam sa kanyang kamay. Para bang may enerhiya na hindi niya maipaliwanag ang pumasok sa kanyang katawan. Agad niyang binitawan ang saging at napaatras sa takot. Ngunit sa kabila ng kanyang takot ay naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi niya napansin na nakatayo na pala si Tatay Ding sa likuran niya. Tahimik itong nakatingin sa kanya habang hawak ang isang matandang baston. Walang galit sa kanyang mukha, ngunit may seryosong anyo na nagpapahiwatig ng babala. Lumapit si Tatay Ding at tumingin sa puno bago muling ibinaling ang kanyang tingin kay Lito. Sa mahinang tinig ay sinabi niya na hindi lahat ng bagay ay dapat hinahawakan ng walang pahintulot. Ang bawat bagay ay may pinanggalingan at may dahilan kung bakit ito naroroon. Napayuko si Lito at humingi ng paumanhin. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ng matanda kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Tumango si Tatay Ding at sinabing umuwi na siya at huwag nang bumalik sa lugar na iyon kung wala siyang sapat na kaalaman. Habang naglalakad pa uwi si Lito ay hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari. May bahagi ng kanyang pagkatao na natatakot ngunit meron ding bahagi na nais pang tuklasin ang lihim ng mahiwagang saging. Sa kanyang puso ay nagsimulang umusbong ang isang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Sa baryo ay patuloy ang bulungan ng mga tao tungkol sa kakaibang puno. May ilan na naniniwala na ito ay pinagkukunan ng swerte at biyaya. Mayroon ding naniniwala na ito ay may dalang panganib sa sinumang magtatangkang kumuha ng bunga nito. Ngunit sa kabila ng lahat ay nananatiling tahimik si Tatay Ding. Araw-araw ay inaalagaan niya ang kanyang puno na para bang ito ay higit pa sa isang simpleng tanim. Sa bawat pagdidilig at paghaplos niya sa mga dahon ay tila may koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isipan. At sa paglipas ng mga araw ay unti-unting lumalalim ang misteryo ng mahiwagang saging. Isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng baryo. Isang lihim na naghihintay ng tamang panahon upang magpakita ng tunay na anyo nito. Sa sumunod na mga araw ay hindi mapakali si Lito. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik sa mahiwagang puno ng saging sa likod ng kubo ni Tatay Ding. Ang kakaibang pakiramdam na kanyang naranasan ay hindi niya makalimutan. Sa kabila ng babala ng matanda ay lalo lamang siyang naging determinado na muling makita ang puno. Araw-araw ay dumaraan siya malapit sa bakuran ni Tatay Ding
Ngunit hindi siya naglalakas loob na pumasok. Pinagmamasdan lamang niya mula sa malayo ang tahimik na lugar. Ngunit sa bawat pagtingin niya ay tila may humihila sa kanya na lumapit at muling tuklasin ang lihim na kanyang nasimulan. Isang hapon ay napansin niyang walang tao sa paligid ng kubo. Tahimik ang buong lugar at tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakuran at muling nasilayan ang mahiwagang saging. Mas malinaw niyang nakita ang kakaibang kintab ng mga dahon na tila may sariling liwanag. Lumapit siya ng mas maingat kaysa dati. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang unti-unti siyang umaabot sa isa sa mga bunga. Sa pagkakataong ito ay mas handa siya sa anumang mararamdaman. Dahan-dahan niyang hinawakan ang saging at ipinikit ang kanyang mga mata. Muling dumaloy ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Ngunit ngayon ay mas malinaw at mas malakas ito. Para bang may mga larawan na sumasagi sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang malawak na kagubatan na puno ng liwanag. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno ngunit hindi niya makita ang kanilang anyo. Bigla siyang napadilat at mabilis na binitawan ang saging. Napaatras siya at hinabol ang kanyang hininga. Ang kanyang noo ay pinagpawisan at ang kanyang dibdib ay mabigat ang pakiramdam. Ngunit sa kabila nito ay hindi nawala ang kanyang pagnanais na malaman kung ano ang kanyang nakita. Hindi niya napansin na muli na namang naroon si Tatay Ding. Tahimik itong nakatayo at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Lumapit ang matanda at tumingin sa puno bago tumingin kay Lito. Sa pagkakataong ito ay mas seryoso ang kanyang mukha. Sinabi ni Tatay Ding na ang bawat bunga ng puno ay may taglay na alaala. Hindi ito simpleng pagkain, kundi isang susi sa mga lihim na matagal nang nakatago. Ang sino mang humawak nito ay maaaring makakita ng mga bagay na hindi dapat makita kung hindi pa siya handa. Natahimik si Lito at nakinig sa bawat salita ng matanda. Ramdam niya ang bigat ng mensahe at ang lalim ng kahulugan nito. Tinanong niya kung ano ang kanyang nakita at kung bakit siya ang nakaranas nito. Ngunit hindi agad sumagot si Tatay Ding. Sa halip ay tumingin ang matanda sa malayo na parabang may inaalala. Pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niya na ang puno ay hindi pumipili ng kahit sino. Ngunit may mga tao na tinatawag nito sa hindi maipaliwanag na paraan. At kapag tinawag ka nito ay may dahilan kung bakit. Napaisip si Lito sa sinabi ng matanda. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mas magiging determinado. Ngunit sa kanyang puso ay may nararamdaman siyang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sinabi ni Tatay Ding na kung nais niyang malaman ang katotohanan ay kailangan niyang maging handa sa lahat ng maaaring mangyari. Ang mga lihim ng puno ay hindi basta ibinibigay at may kapalit ang bawat kaalaman na makukuha mula rito. Tumango si Lito kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ngunit handa siyang harapin ang anumang darating. Sa kanyang murang edad ay hindi niya inaasahan na siya ay mapapasok sa isang misteryong higit pa sa kanyang imahinasyon. Mula sa araw na yon ay nagsimula ang kanyang lihim na pagbisita sa puno. Sa bawat paghawak niya sa mga bunga ay mas lumilinaw ang mga larawang kanyang nakikita. Unti-unti niyang nauunawaan na ang puno ay may koneksyon sa isang mundong hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lumalapit siya sa isang katotohanan na maaaring magbago sa kanyang buhay. Isang katotohanan na matagal nang binabantayan ni Tatay Ding. Isang katotohanan na maaaring magdala ng liwanag o kapahamakan sa buong baryo. Habang lumilipas ang mga araw ay lalong lumalalim ang ugnayan ni Lito sa mahiwagang puno ng saging. Ang bawat paglapit niya rito ay hindi na tulad ng dati na puno ng takot. Unti-unti ay napapalitan ito ng matinding pananabik na matuklasan ang mga lihim na nakatago sa bawat bunga. Sa tuwing hinahawakan niya ang saging ay mas nagiging malinaw ang mga larawang kanyang nakikita. Hindi na lamang ito mga anino at liwanag. Ngayon ay nakikita na niya ang anyo ng kagubatan na tila buhay at gumagalaw sa sarili nitong paraan. Ang mga puno ay tila may hininga at ang hangin ay may dalang bulong na hindi niya lubos na maunawaan. Isang araw ay may nakita siyang kakaiba sa kanyang pangitain. May isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang anyo nito ay pamilyar ngunit hindi niya agad matukoy kung sino ito. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya na para bang alam ang kanyang presensya. Habang tumatagal ang pangitain ay mas lumilinaw ang mukha ng matanda. At doon niya napagtanto na ang kanyang nakikita ay si Tatay Ding. Ngunit ang itsura nito ay mas bata at mas matatag. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang liwanag
na hindi niya nakikita sa kasalukuyan. Bigla siyang napadilat at napaatras. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Paano nangyari na nakita niya si Tatay Ding sa isang lugar na tila ibang mundo? Ano ang koneksyon ng matanda sa mahiwagang puno? Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya ni Tatay Ding sa kanyang likuran. Hindi na siya nagulat. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang matanda na tahimik na nakatingin sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala, ngunit may kasamang pagtanggap. Lumapit si Tatay Ding at tumingin sa puno. Sinabi niya na ang nakita ni Lito ay bahagi ng nakaraan na matagal nang nakabaon sa lupa ng baryo. Ang puno ay hindi lamang naglalaman ng kapangyarihan, kundi pati na rin ng mga alaala ng mga taong nagbantay rito sa loob ng mahabang panahon. Natahimik si Lito at pinakinggan ang matanda. Unti-unti niyang nauunawaan na ang mahiwagang puno ay hindi basta-basta. Ito ay isang tagapag-ingat ng kasaysayan at lihim na hindi dapat mawala. At si Tatay Ding ay may mahalagang papel sa lahat ng ito. Ikinuwento ng matanda na noong siya ay bata pa ay siya rin ay tinawag ng puno. Tulad ni Lito ay nakaramdam din siya ng kakaibang lakas at nakakita ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa simula ay natakot siya ngunit kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ang kanyang tungkulin. Sinabi niya na ang puno ay pumipili ng tagapagbantay. Hindi ito basta ipinapasa kundi kusang ibinibigay sa taong may kakayahang umunawa at mag-ingat sa kapangyarihan nito. At sa paglipas ng panahon ay tila napipili na si Lito upang maging susunod na tagapagbantay. Naguluhan si Lito sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang simpleng pag-usisa ay hahantong sa ganitong responsibilidad. Ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang lakas na tila sumasang-ayon sa sinabi ng matanda. Sinabi ni Tatay Ding na ang pagiging tagapagbantay ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng puno. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa balanse ng kalikasan at sa mga lihim na maaaring magdulot ng panganib kapag napunta sa maling kamay. Maraming tao ang maaaring matukso sa kapangyarihan ng puno at gawin itong kasangkapan sa pansariling interes. Sa baryo ay may mga taong nagsisimula ng maghinala. Napapansin nila ang madalas na pagpunta ni Lito sa bakuran ni Tatay Ding. May ilan na nagbubulong-bulungan at nagtataka kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng katahimikan ng lugar. Ngunit sa kabila nito ay patuloy ang pagsasanay ni Lito sa ilalim ng paggabay ni Tatay Ding. Unti-unti niyang natutunan kung paano kontrolin ang kanyang mga nakikita at kung paano unawain ang mga mensahe ng puno. Sa bawat araw ay mas nagiging malinaw ang kanyang layunin. At sa gitna ng katahimikan ng baryo ay may isang lihim na unti-unting nagigising. Isang lihim na may kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang mundo. Isang lihim na nakatali sa kapalaran ni Lito at sa mahiwagang saging na matagal nang binabantayan ni Tatay Ding. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging malinaw kay Lito ang kanyang papel sa mahiwagang puno. Ang kanyang mga panaginip ay hindi na karaniwan. Tuwing gabi ay dinadala siya ng kanyang isipan sa parehong kagubatan na kanyang nakikita tuwing hinahawakan ang mga bunga. Ngunit ngayon ay mas malinaw at mas totoo ang bawat detalye. Sa kanyang panaginip ay nakakalakad siya sa gitna ng kagubatan. Nararamdaman niya ang lamig ng hangin at ang lambot ng lupa sa kanyang mga paa. Ang mga puno ay tila nakatingin sa kanya at ang paligid ay may kakaibang katahimikan na puno ng kahulugan. Isang gabi ay muli niyang nakita ang batang anyo ni Tatay Ding sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang ito nakatingin. Lumapit ito sa kanya at itinaas ang kamay na tila inaanyayahan siyang sumunod. Kahit may kaba ay hindi siya nagdalawang isip na lumapit. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay ay biglang nagbago ang paligid. Nakita niya ang baryo noong unang panahon. Wala pang mga bahay na yari sa yero at sementong matibay. Ang mga tao ay nakasuot ng payak at ang kalikasan ay mas masigla at mas malawak. Sa gitna ng baryo ay may malaking puno ng saging na mas matayog at mas maliwanag kaysa sa kasalukuyan. Ang mga tao ay nakapalibot dito at tila may ginagawang ritual. May paggalang sa kanilang mga kilos at ang kanilang mga mukha ay puno ng pananalig. Napansin ni Lito na may mga taong nakatingin sa paligid na tila may bantay sa isang hindi nakikitang presensya. At sa likod ng puno ay may mga aninong gumagalaw na hindi maipaliwanag ang anyo. Doon niya naramdaman na ang lugar ay hindi lamang para sa mga tao. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib at napabalik sa kanyang sarili.
Nagising siya mula sa panaginip na may mabilis na tibok ng puso. Ang kanyang noo ay pawis at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kinabukasan ay agad siyang pumunta kay Tatay Ding at ikinuwento ang kanyang nakita. Tahimik na nakinig ang matanda at hindi agad nagsalita. Matapos ang ilang sandali ay sinabi niya na ang nakita ni Lito ay bahagi ng pinagmulan ng mahiwagang puno. Ipinaliwanag ni Tatay Ding na noon ay may kasunduan ang mga tao at ang mga nilalang ng kagubatan. Ang puno ay simbolo ng kanilang ugnayan at nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng balanse ang kalikasan at ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nagbago ang mga tao. Nawala ang kanilang paggalang at nagsimula silang maghangad ng kapangyarihan. May mga nagtangkang kunin ang lihim ng puno para sa sarili nilang kapakinabangan. Dahil dito ay nasira ang kasunduan at unti-unting naglaho ang presensya ng mga nilalang. Ang dating malaki at makapangyarihang puno ay humina at naging katulad ng kasalukuyan. Tanging iilang tagapagbantay na lamang ang natira upang protektahan ang natitirang kapangyarihan nito. Isa na doon si Tatay Ding na tumanggap ng tungkulin mula sa naunang tagapagbantay. Natahimik si Lito habang pinakikinggan ang kwento. Ramdam niya ang bigat ng kasaysayan at ang responsibilidad na maaaring mapasa kanya. Sa kanyang puso ay may halong takot at paghangang hindi niya maipaliwanag. Sinabi ni Tatay Ding na ang mga pangitain ni Lito ay patunay na siya ay tinatanggap ng puno. Ngunit hindi ito nangangahulugan na handa na siya. Kailangan niyang maunawaan ang bawat bahagi ng kasaysayan upang hindi niya maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa baryo ay may mga pagbabago na hindi napapansin ng karamihan. May mga hayop na biglang nagiging mailap at may mga gabi na ang hangin ay tila may dalang bulong. May mga matatanda na nakakapansin ng kakaibang pakiramdam, ngunit pinipili nilang manahimik. At sa likod ng lahat ng ito ay may isang puwersa na tila unti-unting nagigising. Isang puwersa na matagal nang nawala ngunit ngayon ay muling naghahanap ng pagkakataon upang bumalik. Ang mahiwagang puno ang tanging hadlang sa muling paglitaw nito. Habang pinagmamasdan ni Lito ang puno ay naramdaman niya na ang kanyang landas ay hindi na maiiwasan. Siya ay bahagi na ng isang kwento na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Isang kwento na magsisimula pa lamang at magdadala sa kanya sa mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na linggo ay mas naging mahigpit ang paggabay ni Tatay Ding kay Lito. Hindi na lamang ito tungkol sa paghawak sa mga bunga ng mahiwagang puno. Tinuruan siya ng matanda kung paano makinig sa katahimikan at kung paano damhin ang paligid na parang ito ay may sariling buhay. Tuwing madaling araw ay dinadala siya ni Tatay Ding sa likod ng kubo kung saan matatagpuan ang puno. Doon ay pinauupo siya sa harap nito at pinapikit ang kanyang mga mata. Sa una ay nahihirapan si Lito na unawain ang kanyang ginagawa ngunit kalaunan ay natutunan niyang pakalmahin ang kanyang isipan. Habang nakapikit ay unti-unti niyang naririnig ang mga tunog na hindi niya dati napapansin. May mahina na paggalaw ng hangin na tila may dalang mensahe. May bahagyang paggalaw ng mga dahon na parang may sariling wika. At sa gitna ng lahat ay may isang banayad na tibok na nagmumula sa puno. Sa bawat araw ay mas lumilinaw ang koneksyon ni Lito sa mahiwagang saging. Hindi na lamang siya nakakakita ng mga pangitain. Ngayon ay nararamdaman na niya ang emosyon na nakapaloob sa bawat alaala. May saya, may lungkot at may takot na tila nakatanim sa mismong ugat ng puno. Isang umaga ay may kakaibang nangyari. Habang siya ay nakapikit at nakatuon sa kanyang pakiramdam, ay bigla niyang naramdaman ang matinding lamig na tila sumakop sa buong paligid. Ang hangin ay tumigil at ang katahimikan ay naging mabigat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita na ang kulay ng paligid ay tila nagbago. Ang liwanag ng araw ay naging maputla at ang anino ng puno ay mas madilim kaysa karaniwan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Napansin ni Tatay Ding ang pagbabago at agad siyang lumapit kay Lito. Tiningnan niya ang paligid at tila may hinahanap. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Sinabi niya na may gumagalaw na enerhiya na matagal nang hindi nararamdaman. Ang balanse na matagal nilang pinoprotektahan ay tila unti-unting nagugulo. May isang puwersa na sinusubukang pumasok sa mundo ng mga tao. Naramdaman ni Lito ang kaba sa kanyang dibdib ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay mas lalo niyang pinilit na unawain ang kanyang nararamdaman.
Ipinikit niya muli ang kanyang mga mata at sinubukang hanapin ang pinagmulan ng kakaibang presensya. Sa kanyang isipan ay muling lumitaw ang kagubatan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tulad ng dati. Ang liwanag ay mas mahina at ang mga puno ay tila may bakas ng pagkasira. May mga bahagi ng lupa na tila natutuyo at ang hangin ay mabigat ang dalang pakiramdam. Sa malayo ay may nakita siyang anino na mas malaki kaysa sa mga dati niyang nakikita. Ito ay gumagalaw ng dahan-dahan at tila naghahanap ng paraan upang makalapit. Ang presensya nito ay may dalang takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Bigla siyang napadilat at napahinga ng malalim. Tumingin siya kay Tatay Ding at sinabi ang kanyang nakita. Tahimik na nakinig ang matanda at tumango na tila inaasahan na niya ito. Ipinaliwanag ni Tatay Ding na may manilalang na matagal nang naitaboy mula sa mundo ng mga tao. Ngunit hindi sila tuluyang nawala. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon upang makabalik at mabawi ang kanilang dating kapangyarihan. Ang mahiwagang puno ang nagsisilbing harang upang hindi sila makapasok. Ngunit kung ang balanse ay tuluyang masira, ay maaaring bumalik ang mga ito at magdulot ng kapahamakan sa buong baryo. Naramdaman ni Lito ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng puno. Ito ay tungkol na sa pagprotekta sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sinabi ni Tatay Ding na darating ang panahon na kailangan niyang harapin ang puwersang iyon. Ngunit bago mangyari iyon, ay kailangan niyang maging mas matatag at mas handa. Ang bawat aral na kanyang matututunan ay magiging sandata niya sa darating na pagsubok. Sa baryo ay nagsimula nang mapansin ng mga tao ang kakaibang pagbabago. May mga pananim na biglang nalalanta at may mga hayop na nawawala ng walang bakas. Ang katahimikan ng gabi ay napapalitan ng pakiramdam na may nagmamasid sa dilim. At sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy ang paglakas ng mahiwagang puno. Ang mga dahon nito ay mas kumikislap at ang mga bunga ay tila may mas matinding enerhiya. Para bang ito ay naghahanda sa isang laban na matagal nang nakatakda. Habang nakatayo si Lito sa harap ng puno ay naramdaman niya ang isang malinaw na mensahe. Hindi na siya basta tagamasid lamang. Siya ay bahagi na ng laban na magtatakda ng kapalaran ng baryo. Isang laban na hindi niya maaring talikuran. Sa paglalim ng mga pangyayari ay hindi na maikakaila ang pagbabago sa baryo. Ang dating payapang lugar ay napalitan ng isang tahimik na pangamba na unti-unting bumabalot sa bawat tahanan. Ang mga tao ay nagsisimula ng magtanong, ngunit walang malinaw na sagot na kanilang makuha. Si Lito ay mas naging abala sa kanyang pagsasanay kasama si Tatay Ding. Hindi na lamang niya pinapakinggan ang mga bulong ng puno, kundi natutunan na rin niyang makipag-ugnayan dito sa mas malalim na paraan. Sa bawat araw ay mas lumalakas ang kanyang pakiramdam sa mga enerhiyang hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang gabi ay tinawag siya ni Tatay Ding upang pumunta sa puno. Ang paligid ay tahimik at ang langit ay madilim na tila walang buwan. Ang hangin ay mabigat at ang mga dahon ay hindi gumagalaw na para bang may naghihintay na mangyari. Pinaupo siya ng matanda sa harap ng puno at sinabing oras na upang harapin niya ang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang simpleng pagdama sa kapangyarihan ng puno. Kailangan na niyang pumasok sa mismong pinagmula ng mga alaala nito. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at hinawakan ang isang bunga. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang malamig na pakiramdam ang kanyang naramdaman. Para siyang hinihigop papasok sa isang malalim na espasyo na wala siyang kontrol. Bigla siyang napunta sa gitna ng kagubatan, ngunit ngayon ay mas madilim kaysa dati. Ang mga puno ay tila baluktot at ang lupa ay may mga bitak. Ang hangin ay may dalang mabigat na pakiramdam na tila puno ng galit at lungkot. Habang naglalakad siya ay naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito makita, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Sa harap niya ay may isang bahagi ng kagubatan na tila wasak. May mga punong natumba at ang lupa ay parang sinunog. Sa gitna nito ay may isang anino na mas malinaw kaysa sa kanyang nakita noon. Ang anyo nito ay hindi ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na hayop. Ito ay may mahabang anyo at ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Ang presensya nito ay puno ng puot at paghihiganti na tila matagal ng kinimkim. Tumigil si Lito at naramdaman ang matinding takot, ngunit hindi siya umatras.
Sa halip ay tiningnan niya ang nilalang at sinubukang unawain kung ano ito. Sa kanyang isipan ay may pumasok na mga larawan ng nakaraan. Nakita niya ang parehong nilalang noong sinaunang panahon. Ito ay kabilang sa mga nilalang na nakatira sa kagubatan at may bahagi sa kasunduan kasama ang mga tao. Ngunit nang masira ang kasunduan ay ito ay naitaboy at napilitang mawala sa mundo ng mga tao. Ang galit nito ay nagmula sa pagkawala ng kanyang tahanan at sa paglimot ng mga tao sa kanilang pangako. Sa paglipas ng panahon ay lumakas ang kanyang pagnanais na makabalik at mabawi ang kanyang lugar. Bigla siyang napabalik sa kanyang katawan at napahinga ng malalim. Nakita niya si Tatay Ding na nakatingin sa kanya na tila hinihintay ang kanyang sasabihin. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita at naramdaman. Tahimik na tumango ang matanda at sinabi na ang nilalang na iyon ang pinagmumula ng kaguluhan. Ito ay unti-unting lumalakas at naghahanap ng paraan upang makalusot sa harang ng mahiwagang puno. Ipinaliwanag ni Tatay Ding na hindi sapat na pigilan lamang ang nilalang. Kailangan nilang maunawaan ang dahilan ng galit nito at hanapan ng paraan upang maibalik ang balanse na matagal nang nasira. Natahimik si Lito habang iniisip ang kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanilang kalaban ay hindi lamang basta masama, kundi isang nilalang na may sariling kwento at pinagdadaanan. Ngunit kahit na may awa siyang naramdaman, ay alam niyang hindi niya maaaring pabayaan ang baryo. Kung pababayaan nila ang nilalang, ay maaaring mas marami pang buhay ang malagay sa panganib. Sinabi ni Tatay Ding na darating ang panahon na kailangan niyang harapin ang nilalang ng harapan. Ngunit bago iyon, ay kailangan niyang maging handa, hindi lamang sa lakas, kundi pati sa pag-unawa sa tunay na pinagmula ng lahat. Sa baryo ay mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari. May mga gabi na may naririnig ang mga tao na kakaibang tunog sa kagubatan. May mga aninong nakikita sa gilid ng kanilang paningin, ngunit nawawala kapag kanilang tinutukan. At sa gitna ng lumalaking tensyon, ay patuloy ang paglalakas ng koneksyon ni Lito sa mahiwagang puno. Ang kanyang kapalaran ay unti-unting nahuhubog sa isang direksyon na hindi na niya kayang takasan. Isang direksyon na hahantong sa isang paghaharap na magpapasya sa hinaharap ng kanilang baryo. Habang patuloy na lumalala ang mga pangyayari sa baryo, ay unti-unting nawawala ang dating katahimikan na matagal nang nakasanayan ng mga tao. Ang gabi ay hindi na pahinga kundi isang oras ng pangamba. Ang bawat galaw ng hangin ay tila may dalang babala at ang dilim ay hindi na basta kawalan ng liwanag kundi isang bagay na may presensya. Si Lito ay mas naging seryoso sa kanyang tungkulin bilang susunod na tagapagbantay. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati na puno ng inosenteng kuryosidad. Ngayon ay may lalim na ang kanyang tingin na tila may dalang kaalaman na hindi pangkaraniwan sa kanyang edad. Si Tatay Ding ay patuloy na gumagabay sa kanya ngunit mas naging tahimik ang matanda. Para bang may mga bagay siyang iniisip na hindi niya pa kayang ibahagi. Sa bawat araw ay mas nagiging malinaw na ang oras ng paghaharap ay papalapit na. Isang gabi ay muling tinawag si Lito sa puno. Ang hangin ay mas malamig kaysa dati at ang paligid ay tila mas madilim kahit may buwan sa langit. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumagalaw na parang may sinasabi na hindi marinig. Pinahawak ni Tatay Ding kay Lito ang isang bunga at sinabing kailangan niyang harapin ang nilalang sa kanyang sariling lakas. Hindi na sapat ang pagtingin lamang sa mga pangitain. Kailangan na niyang makipag-ugnayan sa nilalang upang maunawaan ang tunay nitong layunin. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at agad siyang napunta sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Ang paligid ay mas malinaw at ang hangin ay mas mabigat. Ramdam niya ang presensya ng nilalang na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng kagubatan kung saan niya huling nakita ang anino. Habang papalapit siya ay mas lumalakas ang pakiramdam ng takot ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang determinasyon na tapusin ang kanyang nasimulan. Sa wakas ay muling nagpakita ang nilalang. Ang anyo nito ay mas malinaw na ngayon. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila may apoy at ang katawan nito ay may bahagyang usok na lumalabas. Ang presensya nito ay mabigat, ngunit hindi na kasing gulo ng dati. Tumigil si Lito sa harap nito at tinitigan ito ng diretso. Sa kanyang puso ay may takot ngunit pinili niyang manatiling matatag. Hindi siya nagsalita ngunit sa kanyang isipan ay sinubukan niyang makipag-usap sa nilalang.
Sa hindi inaasahang paraan ay tila narinig siya ng nilalang. May mga larawan na pumasok sa kanyang isipan na hindi niya sariling alaala. Nakita niya ang kagubatan noong ito ay puno ng buhay at ang nilalang ay bahagi ng balanse ng kalikasan. Ngunit nakita rin niya ang pagkasira ng kasunduan. Ang mga tao ay pumasok sa kagubatan na may hangaring kunin ang kapangyarihan ng puno. Ang mga nilalang ay napilitang lumaban at sa huli ay natalo at naitaboy. Ang sakit at galit ng nilalang ay malinaw na naramdaman ni Lito. Hindi ito simpleng puot, kundi isang malalim na sugat na hindi gumaling sa paglipas ng panahon. Ang pagnanais nitong makabalik ay hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa pagkilala sa kanilang karapatan. Unti-unting nawala ang takot ni Lito at napalitan ito ng pag-unawa. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pag-unawa upang pigilan ang nalalapit na panganib. Kailangan niyang gumawa ng hakbang upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng balanse. Sa kanyang isipan ay ipinakita niya sa nilalang ang kasalukuyang baryo. Ang mga tao na walang alam sa nangyari sa nakaraan. Ang mga bata na walang kinalaman sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sinubukan niyang iparamdam na ang paghihiganti ay magdudulot lamang ng panibagong sakit. Sandaling natahimik ang nilalang at tila nag-isip. Ang apoy sa mga mata nito ay bahagyang humina ngunit hindi tuluyang nawala. Ang galit nito ay nananatili ngunit may bahagyang pag-aalangan na pumasok sa kanyang presensya. Bigla na lamang nagbago ang paligid at si Lito ay napabalik sa kanyang katawan. Napahinga siya ng malalim at naramdaman ang pagod na tila galing sa isang mahabang laban. Tumingin siya kay Tatay Ding at sinabi ang lahat ng kanyang naranasan. Tahimik na nakinig ang matanda at tumango. Sinabi niya na ang ginawa ni Lito ay isang mahalagang hakbang ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang nilalang ay hindi pa ganap na kumbinsido at ang panganib ay nananatili. Sa baryo ay mas naging malinaw ang epekto ng nagaganap. May mga bahay na nakakaranas ng kakaibang pangyayari at may mga taong nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. Ang takot ay unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng lugar. Habang nakatingin si Lito sa mahiwagang puno ay naramdaman niya na ang oras ay unti-unting nauubos. Ang susunod na hakbang ay magiging mas mabigat at mas mapanganib. At sa pagkakataong iyon ay alam niyang kailangan niyang maging handa sa anumang maaring mangyari. Sa pagdating ng mga susunod na araw ay naging mas mabigat ang hangin sa buong baryo. Ang dating pamilyar na paligid ay tila nagbago kahit walang nakikitang malinaw na dahilan. Ang mga tao ay mas tahimik at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi nila maipaliwanag. Si Lito ay patuloy na nakatuon sa kanyang tungkulin. Ang kanyang mga karanasan sa kagubatan ay hindi na lamang mga pangitain kundi bahagi na ng kanyang kamalayan. Sa bawat paggising niya ay dala niya ang bigat ng kanyang nalaman at ang responsibilidad na kaakibat nito. Isang gabi ay muling tinawag siya ni Tatay Ding sa tabi ng mahiwagang puno. Ang paligid ay mas madilim kaysa dati at ang hangin ay tila may dalang kakaibang puwersa. Ang mga dahon ng puno ay hindi kumikislap tulad ng dati kundi may bahagyang pagdim na tila sumasalamin sa kalagayan ng baryo. Sinabi ni Tatay Ding na ang oras ng paghaharap ay malapit na. Hindi na sapat ang pag-unawa at pakikipag-ugnayan. Kailangan na nilang gumawa ng hakbang upang tuluyang maibalik ang balanse na matagal nang nasira. Pinahawak niya kay Lito ang isang bunga na mas maliwanag kaysa sa iba. Sinabi niya na ito ang naglalaman ng pinakamatandang alaala ng puno. Sa pamamagitan nito ay makikita ni Lito ang ugat ng kasunduan at ang tunay na dahilan kung bakit ito nasira. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at agad siyang napunta sa isang mas malinaw na bahagi ng kagubatan. Ang paligid ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Ito ang anyo ng kagubatan bago pa man ito masira. Sa gitna ng kagubatan ay may malaking pagtitipon ng mga tao at manilalang. Ang kanilang presensya ay magkakasama at walang takot. Ang puno ng saging ay nakatayo sa gitna bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Nakita ni Lito ang mga tao na nagbibigay galang sa mga nilalang. May mga handog at may mga salita ng pangako. Ang mga nilalang ay tumutugon sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyaya at proteksyon sa baryo. Ngunit sa paglipas ng pangitain ay nagbago ang anyo ng mga tao. May ilan sa kanila na nagpakita ng pagnanasa sa kapangyarihan ng puno. Ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng ibang liwanag na hindi na tulad ng dati. Isang grupo ng mga tao ang lihim na nagtangka na kunin ang lakas ng puno para sa kanilang sarili.
Hindi nila isinama sa kanilang balak ang mga nilalang at hindi rin nila inisip ang maaring maging kapalit ng kanilang gagawin. Sa sandaling sinubukan nilang agawin ang kapangyarihan ay nagalit ang mga nilalang. Nagsimula ang isang labanan na sumira sa balanse ng kagubatan. Ang dating pagkakaisa ay napalitan ng kaguluhan at takot. Nakita ni Lito ang parehong nilalang na kanyang nakaharap. Ito ay lumaban upang ipagtanggol ang kanilang mundo, ngunit sa huli ay natalo kasama ng iba pang nilalang. Sila ay napilitang umatras at ang kanilang presensya ay unti-unting nawala sa mundo ng mga tao. Ang puno ay humina at ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo ay nasira. Tanging iilang alaala at ang natitirang kapangyarihan nito ang naiwan upang bantayan ang mga susunod na tagapagbantay. Biglang naglaho ang pangitain at si Lito ay napabalik sa kanyang katawan. Napahinga siya ng malalim at naramdaman ang bigat ng kanyang nakita. Tumingin siya kay Tatay Ding at tahimik na tumango. Sinabi niya na nauunawaan na niya ang pinagmulan ng galit ng nilalang. Hindi ito basta kagustuhan lamang na manakit, kundi bunga ng isang malaking pagkakamali ng mga tao noong nakaraan. Tumango si Tatay Ding at sinabi na iyon ang katotohanan na matagal nang nakatago. Ngunit ang pag-unawa ay simula pa lamang. Kailangan nilang humanap ng paraan upang maitama ang pagkakamali ng hindi muling nagdudulot ng panibagong kaguluhan. Sa baryo ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. May mga lugar na tila nawawalan ng buhay at ang gabi ay nagiging mas madilim kaysa karaniwan. Ang mga tao ay nagsisimula ng matakot ng lubos, ngunit wala silang malinaw na magawa. Habang nakatayo si Lito sa harap ng mahiwagang puno ay naramdaman niya ang isang malinaw na desisyon na nabubuo sa kanyang loob. Hindi niya maaaring hayaang maulit ang nangyari sa nakaraan. Kailangan niyang maging tulay upang muling maibalik ang kasunduan. Ngunit alam niyang ang landas na kanyang tatahakin ay hindi magiging madali. Kakailanganin niyang harapin ang nilalang at ang sarili niyang takot. At sa huli ay kailangan niyang gumawa ng isang desisyon na maaring magbago sa kapalaran ng baryo magpakailanman. Sa paglapit ng huling yugto ng kanilang laban, ay naging mas mabigat ang pakiramdam sa buong baryo. Ang hangin ay tila hindi na gumagalaw at ang gabi ay nagiging mas mahaba kaysa karaniwan. Ang mga tao ay nagsimula ng manatili sa loob ng kanilang mga bahay na may halong takot at pag-aalala. Si Lito ay hindi na umaalis sa tabi ng mahiwagang puno maliban lamang kung kinakailangan. Ang kanyang presensya ay tila naging bahagi na ng lugar. Sa bawat sandali ay nararamdaman niya ang patuloy na paggalaw ng enerhiya na nagmumula sa kagubatan. Isang gabi ay muling tinawag siya ni Tatay Ding. Ang mukha ng matanda ay mas seryoso kaysa dati at ang kanyang mga mata ay tila may dalang lungkot na matagal ng kinikimkim. Sa kanyang tinig ay may bigat na nagpapahiwatig na ang oras ng paghaharap ay dumating na. Sinabi niya na ang nilalang ay handa ng lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang harang na matagal nang pumipigil dito ay unti-unting humihina at maaaring tuluyan ng masira kung hindi sila kikilos agad. Naramdaman ni Lito ang kaba ngunit hindi siya nag-alinlangan. Alam niyang ito na ang sandali na matagal nilang hinintay. Hindi na siya ang batang mausisa lamang kundi isang tagapagbantay na handang harapin ang kanyang tungkulin. Pinahawak ni Tatay Ding sa kanya ang pinakamaliwanag na bunga ng puno. Sinabi niya na ito ang magsisilbing gabay at lakas niya sa oras ng paghaharap. Ngunit ipinaalala rin niya na ang tunay na laban ay hindi lamang lakas kundi pag-unawa at pagpili ng tamang landas. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at agad siyang napunta sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito isang pangitain lamang. Ramdam niya ang bawat hakbang at ang bawat galaw ng hangin na tila totoo at naroroon siya sa mismong lugar. Ang kagubatan ay nasa gitna ng pagkasira. Ang mga puno ay baluktot at ang lupa ay may mga bitak. Sa gitna ng lahat ay nakatayo ang nilalang na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Lumapit si Lito ng dahan-dahan at huminto sa ilang hakbang mula sa nilalang. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon ay muling pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang niya nakita ang sakit ng nilalang. Narinig din niya ang kanyang tinig na puno ng galit at hinanakit. Ang kanyang mga salita ay hindi malinaw ngunit ang damdamin nito ay sapat upang maunawaan. Hindi umatras si Lito. Sa halip ay ibinahagi niya ang kanyang sariling damdamin. Ipinakita niya ang baryo sa kasalukuyan. Ang mga tao na walang alam sa kasalanan ng nakaraan.
ang mga batang maaaring magdusa sa galit na hindi nila pinilit. Sa kanyang isipan ay ipinakita niya ang hangarin na maibalik ang kasunduan. Hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang itama ang mali at maiwasan ang panibagong pagkasira. Ang kanyang mga intensyon ay malinaw at walang halong panlilinlang. Sandaling natahimik ang nilalang at ang paligid ay tila huminto. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang mga anino ay nanatili sa kanilang lugar. Ang mga mata ng nilalang ay bahagyang nagbago at ang apoy nito ay tila humina. Ngunit sa isang iglap ay muling sumiklab ang galit nito. Ang lupa ay bahagyang yumanig at ang hangin ay naging magulo. Ang sakit na matagal nitong kinimkim ay hindi basta mawawala sa iisang sandali lamang. Sa kabila nito ay hindi umatras si Lito. Pinili niyang manatili at ipagpatuloy ang kanyang layunin. Alam niyang ito ang pinakamahalagang sandali at hindi siya maaaring magpadala sa takot. Bigla na lamang nagliwanag ang bunga na kanyang hawak at ang liwanag nito ay kumalat sa paligid. Ang kagubatan ay bahagyang nagbago at ang mga sirang bahagi ay tila muling nagkaroon ng buhay. Naramdaman ng nilalang ang pagbabago at ito ay sandaling napahinto. Ang liwanag ay hindi nakakasakit, kundi nagbibigay ng kakaibang kapayapaan na matagal na nitong hindi naramdaman. Sa sandaling iyon ay muling nagtagpo ang kanilang mga mata at ang galit ay bahagyang napalitan ng pag-aalangan. Hindi pa tapos ang laban, ngunit may pag-asa na nagsimulang lumitaw sa gitna ng kaguluhan. At sa gitna ng nagaganap ay naramdaman ni Lito na ang huling hakbang ay nalalapit na. Ang desisyon na kanyang gagawin ay magtatakda kung ang baryo ay muling makakamit ang kapayapaan o tuluyang malulubog sa kaguluhan. Sa gitna ng liwanag at dilim ay nanatiling nakatayo si Lito sa harap ng nilalang. Ang hangin ay mabigat, ngunit hindi na kasing gulo ng mga nakaraang sandali. Ang liwanag mula sa bunga na kanyang hawak ay patuloy na kumakalat at unti-unting binabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga punong dati ay baluktot ay bahagyang tumuwid at ang lupa na may mga bitak ay tila nagsimulang magsara. Ang paligid ay hindi pa ganap na naibabalik, ngunit may malinaw na pagbabago na nagaganap. Ang nilalang ay nakatingin kay Lito at ang apoy sa mga mata nito ay hindi na kasing tindi. May halong galit at pag-aalangan na makikita sa kanyang anyo. Ang matagal nitong hinanakit ay hindi basta mawawala, ngunit ang liwanag ay tila umaabot sa bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nakalimutan. Sa kanyang isipan ay muling nagpadala si Lito ng mga larawan. Ipinakita niya ang posibilidad ng isang bagong kasunduan. Isang ugnayan na hindi na uulit sa pagkakamali ng nakaraan. Isang pagkakataon para sa kapayapaan sa halip na paghihiganti. Ang nilalang ay nanatiling tahimik at tila nag-iisip. Ang paligid ay hindi gumagalaw at ang sandali ay tila huminto. Ang bawat segundo ay mabigat at puno ng kahulugan. Unti-unti ay bumaba ang ulo ng nilalang at ang kanyang presensya ay bahagyang nagbago. Ang galit ay hindi tuluyang nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang malalim na pagninilay. Ang matagal nitong hinanakit ay tila nakahanap ng isang puwang upang mabawasan. Sa sandaling iyon ay mas luminaw ang liwanag mula sa bunga at kumalat sa buong kagubatan. Ang mga sirang bahagi ay mas lalong nagkaroon ng buhay at ang hangin ay naging mas magaan. Ang katahimikan ay hindi na puno ng takot kundi ng pag-asa. Bigla na lamang naglaho ang anyo ng kagubatan at si Lito ay napabalik sa kanyang katawan. Napahinga siya ng malalim at naramdaman ang pagod na dulot ng matinding karanasan. Tumingin siya kay Tatay Ding na tahimik na nakamasid sa kanya. Sa mga mata ng matanda ay may bakas ng pag-aan ng loob. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat upang ipahiwatig na ang nangyari ay mahalaga at makabuluhan. Ang laban ay hindi natapos sa dahas, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting nagbago ang baryo. Ang mga pananim ay muling sumigla at ang mga hayop ay bumalik sa kanilang karaniwang asal. Ang hangin ay naging magaan at ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ang mahiwagang puno ay mas naging maliwanag at ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag ng araw. Ang bunga nito ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang enerhiya, ngunit ngayon ay may dalang kapayapaan na hindi pa nararanasan noon. Si Tatay Ding ay unti-unting naging mas tahimik at mas mahina ang katawan. Sa isang umaga ay tinawag niya si Lito at pinaupo sa tabi ng puno. Sa kanyang tinig ay may pagod, ngunit may kasamang kasiyahan. Sinabi niya na ang kanyang tungkulin ay natapos na. Ang puno ay may bagong tagapagbantay
at ang baryo ay may bagong pag-asa. Ang mga aral ng nakaraan ay naipasa at ang balanse ay muling naibalik. Tahimik na nakinig si Lito at naramdaman ang bigat ng sandali. Hindi niya inaasahan na darating agad ang panahong ito, ngunit alam niyang ito ang natural na daloy ng kanilang tungkulin. Sa paglipas ng araw ay namaalam si Tatay Ding sa tahimik na paraan. Ang baryo ay nagluksa ngunit may kasamang pasasalamat sa kanyang naiambag. Ang kanyang alaala ay nanatili sa puso ng mga taong kanyang pinrotektahan. Si Lito ay nanatili sa tabi ng mahiwagang puno bilang bagong tagapagbantay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-unawa. Hindi na siya ang batang puno ng tanong kundi isang tao na may malinaw na layunin. Sa bawat araw ay inaalagaan niya ang puno at pinapangalagaan ang balanse na muling naibalik. Ang mga lihim nito ay hindi na lamang misteryo kundi bahagi ng kanyang buhay na kanyang tinanggap. At sa tahimik na baryo ay nananatili ang isang kwento ng kapangyarihan at pag-unawa. Isa ka ng kwento na nagsimula sa isang mahiwagang saging at nagtapos sa isang bagong simula para sa lahat.